Araw ng mga puso, taong 2000. Sinilip ng ama kung mahimbing bang natutulog ang kanyang mga anak. Hindi niya kailanman inakala na makalipas lamang ng ilang oras, mawawala na ang kanyang anak mula sa kama at hindi na muling makikita. Ito ang kwento ni Asha Degree. 5 ng Agosto, taong 1970, ipinanganak si Asha Degree kina Harold at Iquila. Siya ang ikalawang anak nila at nakatira sila sa 3404 Oak Crest Drive sa Shelby, North Carolina. Lumaki si Asha sa isang pamilyang relihiyoso at laging magkasama. Kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si O'Brien, regular silang dumadalo sa Macedonia Baptist Church tuwing linggo, isang lugar na labis niyang kinagigiliwan. Sa parehong kalye rin naninirahan ang tiyahin nilang si Alicia at ang lola niyang si Joanne. Sa eskwelahan, kilala si Asha bilang masipag at mahusay na mag-aaral. Palagi siyang present at may hilig sa agham at matematika, dahilan kung bakit siya'y namumukod tangi. Bukod pa rito, mahusay din siyang maglaro ng basketball pero ang tunay niyang pangarap ay maging isang illustrator. 12 ng Pebrero taong 2000, sumali si Asha sa isang laro ng basketball. Mahalaga ito sa kanya dahil iyon ang unang laban para sa season. Sa kasamaang palad, natalo ang kanilang team. Labis itong dinamdam ni Asha at sinisi niya ang sarili dahil na-foul out siya at napilitang umalis sa laro. Kinagabihan, natulog siya sa bahay ng pinsan niya at unti-unting bumuti ang kanyang pakiramdam. Makaraan ang 2 araw, araw ng mga puso rin ang anibersaryo ng kasal ng kanyang mga magulang. Dahil sa masamang panahon at isang aksidente sa kalsada, nawala ng kuryente ang kanilang bahay. Bumalik lamang ito pagkalampas ng hating gabi. Nanatiling gising si Harold at nanood ng TV. Bandang 2:30 ng madaling araw, muli niyang sinilip ang mga bata. Nang gabing iyon, narinig ni O'Brien, ang kapatid ni Asha, ang kanyang paggalaw sa kama. Kalaunan, narinig din niya itong bumangon at tumungo sa banyo. Bandang 5:45, nagising si Iquia para ihanda ang paliguan ng mga bata. Pag-akyat niya sa kwarto para gisingin sila, napansin niyang wala na si Asha sa kama. Unay inisip niyang maaga lang itong bumangon, ngunit nang hindi niya ito makita sa ibaba at napansin na nawawala ang kanyang backpack at susi sa bahay, nagsimula na siyang magpanik. Tumawag sila kay Joanne, ang lola ni Asha, at kay Alicia, ang tiyahin niya, upang tanungin kung naroon ba si Asha. Nang parehong tumanggi ang dalawa at sabihing hindi nila ito nakita, agad na tumawag ang pamilya sa 911. Pagkalampas ng 6:30 ng umaga, dumating si Sheriff Dan Crawford at ilang tauhan mula sa opisina ng Sheriff ng Cleveland County upang simulan ang paghahanap. Dumating din ang State Bureau of Investigation upang saliksikin ang paligid. Pagdating ng 2:00 ng hapon, isinara na ang buong bahay ng pamilya Degree. Labis ang pagtataka ng mga pulis sa kakaibang pagkawala. Hindi makakuha ng anumang bakas ang mga asong trained para sa paghahanap. Walang palatandaan ng puwersahang pagpasok. Parehong pinto sa harap at likod ay maaaring mabuksan mula sa loob kahit walang susi. Walang nakitang anumang kakaiba sa loob ng bahay. Masama rin ang panahon noong gabing iyon. Kaya tanong ng lahat, bakit kusang aalis ang isang 9 na taong gulang na babae sa gitna ng dilim? Kinausap ng mga awtoridad ang mga kapitbahay upang alamin kung may nakakita kay Asha. Sa parehong araw, 2 magkahiwalay na impormasyon ang lumitaw. Ang una ay mula sa isang 25 anyos na truck driver na nakilala ang mukha ni Asha sa balita habang kumakain ng tanghalian. Nagmamaneho siya sa highway nang mapansin niyang naglalakad si Asha mag-isa. 3 beses niya itong nadaanan at nang mapansin siya ni Asha, bigla itong lumiko at nagtago sa gubat. Ang ikalawang saksi ay isang dating deputy ng Cleveland County. Kasama ang kanyang anak, nagmamaneho siya ng truck nang mapansin nila ang isang maliit na figura na naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi sila huminto, ngunit pinaalalahanan nila ang ibang motorista na mag-ingat.
Pag-uwi niya at matapos ang pag-uusap nila ng kanyang asawa, napagtanto niyang posibleng may connection ito sa pagkawala ni Asha. Kaya nagtungo siya sa command center sa Morse Baptist Church upang iulat ang kanyang nakita. Matapos siya sa atin ng bahay, napag-alaman na tila kinuha niya ang ilang candy, mga damit, papel, lapis at ang kanyang bag sa eskwela. Nalito ang pulisya. Hindi maipaliwanag ng mga investigador o ng kanyang pamilya kung bakit ang isang tahimik at magalang na dalaga na laging sumusunod sa mga patakaran at lumaki sa isang masayang tahanan ay umalis sa gitna ng gabi. Bukod pa rito, labis ang kanyang takot sa mga aso, isang takot na madalas pumipigil sa kanya na lumabas ng bahay. Pinalawak ng pulisya ang lugar ng paghahanap hanggang sa 5 milyang saklaw at ipinagpatuloy ang kanilang operasyon. Di nagtagal, natagpuan nila ang mga posibleng bakas ni Asha. Lumapit ang mga voluntaryo kina Raleigh at Debbie Turner upang magpaalam na maimbestigahan ang kanilang lupain. May negosyo sila sa pag-uupholster at sa kanilang lote ay may lumang kamalig na walang pinto, mga 300 talampakan mula sa kalsada. Nang inspeksyonin nila ito, nakita nila ang mga balot ng candy na kapareho ng mga natanggap ni Asha sa isang laro ng basketball. May nakita rin silang clip na may disenyo ni Minnie Mouse at isang marker. Kasama rin dito ang litrato ng isang batang babae. Isinuko nila ang litrato sa pulisya, ngunit inakala nilang masyado ng malayo ang iba pang mga bagay para ito ay pagmamay-ari ni Asha. Kinabukasan, ibinigay rin nila sa mga autoridad ang lahat ng natirang ebidensya. Agad na nakilala ng pamilya ang lahat ng bagay, maliban sa isa bilang mga gamit ni Asha. Hindi nila kailanman nakita ang litrato at hindi rin nila nakilala ang batang babae rito, pati na rin ang mga guro at kaklase ni Asha. Batay dito, inakala ng pulisya na tinahak niya ang timog na bahagi ng Highway 18 kung saan may mga nakasaksi sa kanya na tumatakbo patungo sa kakahuyan. Matatagpuan ang upholstery business ni Debbie Turner, mga 20 minutong layo mula sa kanilang bahay. Noong ika-20 ng Pebrero, matapos ang 9,000 oras ng paghahanap, formal nang ipinahinto ang operasyon. Bagamat masusing pinaghanap ang buong lugar, naniniwala ang mga autoridad na wala na siya roon. Upang alisin ang anumang pagdududa, nagpa-lie detector test ang buong pamilya noong Marso ng parehong taon at lahat sila ay nakapasa. Bilang insentibo para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon, nagsagawa ng fundraising ang pamilya ni Asha, katuwang ang lokal na komunidad at nag-alok ng gantimpala na $5,000. Naglagay din sila ng malaking billboard sa lugar kung saan siya huling nakita, sa pag-asang may bagong lead na lalabas. Noong Marso rin, muling ininterview ni Sheriff Crawford ang kapatid ni Asha at ilang kaibigan nito. Humingi siya ng tulong kay Kimberly Poyer, isang eksperto sa pag-interview ng mga bata. Wala silang nakuha ng mahalagang impormasyon, pero nabanggit ng ilang kaibigan na noong ika-10 ng Pebrero ay ipinakita ni Asha ang pera sa kanyang pitaka. Walang nakakaalam kung saan ito galing o kung dala pa niya ito nang siya ay mawala. Dumating ang tag-init ng taong 2,000 na may dalang hindi inaasahang pag-ikot sa investigasyon. Isang dating kaklase ng kanyang ina, isang lalaki na nagngangalang Baron Ramsey, ang umamin sa pagkakaalam niya sa pagkawala ni Asha. Ayon sa kanya, habang may kasunduan ukol sa ipinagbabawal na gamot, siya at isa pang lalaki ay hindi sinasadyang nabunggo si Asha habang naglalakad ito sa kahabaan ng Highway 18. Agad nilang napagtanto ang grabing nangyari, kaya isinakay nila siya sa truck, dinala sa Moss Lake at iniwan sa tubig. 2 beses na masusing sinuri ng mga autoridad ang lawa, ngunit walang anumang bakas na nakita. Pinuntahan din nila ang lugar ng insidente, ayon kay Ramsey, ngunit walang nahanap na ebidensya o bakas ng dugo. Inakala ng mga investigador na ginagamit lamang ni Ramsey ang istorya para humingi ng pabor kaugnay ng kasong may kinalaman sa armadong pagnanakaw, kaya't itinuring nilang katang-isip lang ang kanyang salaysay. Halos 1.5 taon ang lumipas nang walang bagong bakas. Noong ika-2 Agosto taong 2001, si Terry Fleming, isang kontratista, ay nagtatrabaho sa isang daan malapit sa Highway 18.
Habang naghuhukay siya sa lupa, napansin niya ang isang itim na plastic bag. May kutob siyang may kakaiba, kaya nang buksan niya ito, nakita niya sa loob ang isang beige at itim na backpack na may nakasulat sa loob na pangalan ni Asha Degree at isang numero ng telepono. Wala siyang signal para tumawag, kaya isinulat niya muna ang detalye at umuwi. Kinaumagahan, sinabi niya sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang natagpuan. Agad na nakilala ng babae ang pangalan at pinilit siyang agad makipag-ugnayan sa mga autoridad. Ayon kay Sheriff Crawford, matagal na raw nakabaon ng bag at pinalot pa ito ng 2 beses. Hindi idinetalye ng mga autoridad ang eksaktong laman ng bag, pero ayon kay Crawford, 70 hanggang 79% ng mga gamit ay kay Asha. Iniulat ng pahayagang Charlotte Observer na may lamang damit, isang pirasong papel at isang pencil case ang bag. Dinala ng mga pulis ang mga specially trained dogs sa lugar at 3 bahagi ang tinugunan ng mga ito malapit sa pinaghukayang lugar ng bag, pero walang karagdagang resulta ang lumabas. May natagpuan din na pares ng panlalaking pantalong ginagamit sa trabaho sa kotse, pero hindi pa rin malinaw kung may kinalaman ito sa bag. 1 taon matapos ang pagkawala ni Asha Degree, si Wayne Thomas, ang dating namuno sa investigasyon, ay tinanggal sa serbisyo. Inakusahan siyang nagkubli ng ilang ebidensya na may kaugnayan sa kaso. Mariin niya itong itinanggi at sinabi na tinanggal siya sa kaso ng iba pang investigador. Kalaunan, muli siyang tinanggap sa serbisyo matapos matalo ni Dan Crawford sa halalan bilang sheriff ng county. Higit 2 taon mula nang mawala si Asha, sinimula ng mga investigador ang pagtutok sa 2 magkapatid na may madilim na nakaraan. Si Danny Ray Johnson ay inakusahan ng pagdukot sa isang babae at pag-atake sa kanya sa gubat, kung saan iniwan niya itong nakatali sa puno. Inamin din niya ang isa pang pag-atake sa isang 18 taong gulang na babae ilang araw bago ito. Ang kanyang kapatid na si Herbert Johnson ay may mga kaparehong kaso at inamin din ng isang insidente na humantong sa trahedya. Matapos matagpuan ang bag ni Asha, inimbestigahan si Herbert. Dahil sa kanyang mapanganib na nakaraan at paninirahan sa lugar noong panahong iyon, naging interesado ang mga investigador na makapanayam siya. Nagbigay siya ng sample ng kanyang buhok at DNA at sinabing nang mawala si Asha, ang kanyang kapatid ay nasa kulungan sa ibang estado at siya naman ay nasa isang institusyong medikal. Noong 16 ng Setyembre, inanunsyo ng mga investigador na hindi nakabilang sa listahan ng mga pinaghihinalaan sina Herbert at Danny Ray Johnson. Noong 12 ng Enero taong 2015, isang 52 taong gulang na lalaki na si Donald Ferguson ang inaresto sa kanyang bahay sa Spartanburg, South Carolina. Inaresto siya dahil sa pinaghihinalaang kaugnayan sa isang karumal-dumal na pangyayari noong 70. Si Shalonda Poole ay isang batang babae na inatake sa isang hindi maipaliwanag na paraan at pagkatapos ay iniwan malapit sa elementary school sa Greensboro, North Carolina. Ang suspek ay dati nang naaresto sa kasong pag-atake sa isang 10 taong gulang na babae sa Spartanburg, ngunit nakapagpiyansa at lumipat sa Greensboro kung saan niya nakilala si Shalonda. 17 taon na natiling sarado ang kaso ni Shalonda. Noong 2007 lamang ito muling binuksan. Muling sinuri ng mga forensic expert ang mga ebidensya at nakuha nila ang DNA. Ang tugma, DNA ni Donald Ferguson. May malaking kaganapan tayo sa isang kasong matagal nang nakatenga. Nawawala at inatake ang isang batang babae. Naroon na ngayon si Sean Mozzarella ng News 4 sa Spartanburg County Jail. Sean, ano ang masasabi mo sa kasong matagal na pero tila nabigyan na ng linaw? Ang insidente ay nangyari 23 taon na ang nakalilipas sa Greensboro, North Carolina, ngunit ngayong linggo lamang inanunsyo ng US Marshals na may isang residente ng Spartanburg ang inaresto kaugnay sa kasong iyon. Siya ngayon ay nasa kulungan sa likod ko. Ang pangalan niya ay Donald Preston Ferguson. Narito ang litrato niya nung inaresto siya. 52 taong gulang na siya ngayon. Inakusahan siya sa isang mabigat na pag-atake laban sa isang 7 taong gulang na babae. Naniniwala ang mga autoridad na siya ang umatake kay Shalonda Poole sa Greensboro.
Noong 2014, inamin niya ang kasalanan at nahatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo nang walang posibilidad ng maagang paglaya dahil sa kasong pagpatay sa unang antas. Ang pagkakatulad ng kaso ni Shalonda at ni Asha ang nagtulak sa mga investigador na tingnan siya bilang isang posibleng suspek. Ngunit hindi pa siya formal na iniuugnay sa pagkawala ni Asha. Noong 2015, sumali ang FBI sa investigasyon upang alamin kung ano ang nangyari kay Asha Degree. Noong Pebrero ng parehong taon, pinagsanib nila ang puwersa sa tanggapan ng sheriff ng Cleveland County. Isang bagong lead ang lumitaw noong Mayo 2016 nang may taong nag-ulat na maaaring nakita raw si Asha na sumasakay sa isang madilim na birding Lincoln Continental Mark IV mula dekada 70 o maaaring isang Ford. Noong Setyembre 2017, humingi ng tulong ang FBI sa Child Abduction Rapid Deployment Team upang suportahan ang investigasyon. Sa ika-20 anibersaryo ng kanyang pagkawala, kinumpirma ng mga investigador na may bagong ebidensyang natagpuan sa bag ni Asha. Isang kopya ng librong McElligot's Pool ni Dr. Seuss at isang t-shirt ng New Kids on the Block. Ang libro ay mula sa paaralan ni Asha, ang Falston Elementary School, at hiniram noong simula ng taong 2000. Hindi naniniwala ang mga autoridad na dala niya ang alinman sa mga bagay na ito noong siya ay nawala. May ilang teorya kung ano ang maaaring nangyari kay Asha Degree. Isa sa mga ito ay galing sa kanyang mga magulang. Maaaring naapektuhan siya ng isang aklat na binasa niya sa eskwela. Ang The Whipping Boy ay isang kwento tungkol sa isang batang lalaki na ang papel ay tanggapin ang mga parusa para sa isang prinsipe. Sa kwento, tumakas ang dalawa upang takasan ang kanilang mga problema at magsimula ng isang mapangahas na pakikipagsapalaran bago bumalik sa kaharian sa huli. Maaaring na-inspire si Asha sa kwentong yon at nais niyang magkaroon ng sarili niyang paglalakbay. Binanggit din ng kanyang mga magulang ang isang laban sa basketball ilang araw bago siya nawala na hindi niya makalimutan. Bagamat bumuti na ang kanyang pakiramdam, patuloy niya itong binabanggit at malinaw na labis siyang naapektuhan. Maaring umalis siya dahil hindi niya matanggap ang pagkatalo sa laro. Isa pang posibilidad ay napaniwala siya ng isang nakatatandang tao na may hindi magandang intensyon na nagpanggap bilang isang batang babae mula sa litrato. Posibleng inalok siya ng pekeng dahilan para magkita sa labas kaya siya umalis. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang billboard sa lugar kung saan huling nakita si Asha na tumatakbo papasok sa kagubatan. Paalala ito sa mga tao tungkol sa kanya at panawagan sa sino mang may alam na lumapit. Taon-taon isinasagawa ng kanyang pamilya ang isang martsa ng pag-alala para kay Asha upang hindi siya malimutan kailanman. Kung mayroon kang anumang impormasyon ukol sa pagkawala o kinaroroonan ni Asha Degree, mangyaring makipag-ugnayan sa FBI o sa tanggapan ng sheriff ng Cleveland County. Ang kwento ni Annie ay nagsimula sa San Jose, California, kung saan siya lumaki sa isang malaking masayang pamilya. Lahat ng nakakakilala sa 24 na taong gulang na dalaga ay nagpapatunay sa kanyang sipag, kabaitan at bukas na pakikitungo sa mga tao. Mayroon siyang pambihirang determinasyon at mahusay na pagpapatawa. Mula pagkabata, kapansin-pansin na ang kanyang talino. Nagtapos siya ng high school bilang top student at madalas siyang biruin ng mga kaklase na siya raw ang magiging susunod na Einstein. Dahil sa kanyang tagumpay sa akademya, nakatanggap siya ng mga scholarship na umabot sa halagang $160,000 na nagbigay daan sa kanya upang makapag-aral ng cellular biology sa University of Rochester. Dito rin naganap ang kanyang makabuluhang pagkikita kay Jonathan Widowski. Mabilis silang naging malapit sa isa't isa. Tinawag siya ni Annie bilang kanyang matalik na kaibigan at di naglaon ay naging kasintahan na niya. Napagkasunduan nilang magpakasal sa ika-13 ng Setyembre taong 2009 at sabay silang naging abala sa mga preparasyon para sa seremonyang iyon. Kasabay ng personal na kaligayahan, malaki rin ang naabot ni Annie sa kanyang propesyon. Natanggap siya sa prestihiyosong Yale University upang kumuha ng doctorate sa pharmacology.
Aktibo siyang nakikilahok sa mga gawain sa campus at nakapagsulat pa siya ng artikulo tungkol sa kaligtasan para sa universidad na magazine na B Magazine na pinamagatang Law and Order sa New Haven. Sa panahong iyon, nakatira silang magkalayo ng 76 na milya. Si Jonathan ay abala rin sa kanyang doctoral studies sa Columbia University kaya't mas lalo nilang inaasam ang araw ng kanilang kasal. Noong ika-7 ng Setyembre taong 2009, 5 araw bago ang kasal, dama ni Annie na nasa huling taon niya sa Yale ang tumitinding tensyon. Tumawag siya sa kaibigang si Jennifer upang ibahagi ang kanyang alinlangan, baka raw masyado pa silang bata para magpakasal. Pinakalma siya ni Jennifer at sinabing marahil ay epekto lamang iyon ng stress sa eskwela at ng excitement sa kasal. Noong ika-8 ng Setyembre, balak ni Annie na tapusin ang ilang gawain sa campus bago tumulak papuntang Long Island. Maaga siyang bumiyahe patungong opisina at mula roon ay nagtungo siya sa kanyang laboratorio sa gusali sa Amistad Street, numero 10 silid GB13 kung saan isinasagawa niya ang kanyang mga pananaliksik. Habang papalubog ang araw at unti-unting nagsiuwian ang mga estudyante, nagsimula ng kabahan ang kanyang mga kasama sa apartment. Inaasahan nilang uuwi si Annie ng mas maaga. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, matapos ang paulit-ulit na walang sagot ng mga tawag, nakipag-ugnayan sila sa pulisya ng New Haven. Ayon kay Jennifer, likas kay Annie ang pagiging maingat. Hindi siya lumalabas ng mag-isa kapag gabi. At tuwing gabi siya nagkakatrabaho, palagi siyang nagpapasama pauwi. Ang katahimikan mula sa kanya nung araw na iyon ay lalo lamang nagpalala ng kanilang pag-aalala. Sa opisina ni Annie, natagpuan ng mga pulis ang kanyang pitaka, susi, handbag at telepono. Lahat ay nasa dati nilang pwesto. Ipinahiwatig ng presensya ng mga ito na balak pa niyang bumalik agad pagkatapos ng trabaho. Walang naging galaw sa kanyang mga bank account at nanatiling walang aktibidad ang kanyang cellphone mula nang iwan niya ito. Tanging ang Yale ID card niya ang tila dala niya, na ginagamit niya para makapasok sa mga laboratorio. Kinumpirma ng mga surveillance camera na si Annie mismo ang gumamit ng kanyang access card nang pumasok siya sa gusali sa Amistad Street bilang 10, bandang 10:00 ng umaga. May dala siyang isang bagay na hindi gaanong malinaw sa kuha ng kamera, ngunit pinaniniwala ang mga materyales ito para sa kanyang pananaliksik. Batay sa video, tila normal ang lahat ng araw na iyon. Naglalakad siya ng kalmado, walang sumusunod sa kanya at walang humarang sa kanyang daraanan. Sa basement kung saan matatagpuan ang laboratorio ni Annie, iisa lang ang nakalagay na kamera at hindi nito naitala ang kanyang pagdaan sa pinto. 12:50 ng araw ding iyon, nag-activate ang fire alarm at inilikas ang lahat sa gusali. Isang technician na naka-assign sa silid G13 si Ray ang nagbigay ng impormasyon. Hindi siya estudyante ng Yale pero matagal na siyang nagtatrabaho roon. Ayon sa kanya, nagsimula siya sa trabaho bandang 7:00 ng umaga at nakita si Annie sa G13. Dagdag pa niya, parang nakita rin niyang lumabas ito mula sa laboratorio bago pa man tumunog ang alarma. Gayunman, matapos suriin ang mga kuha mula sa 70 kamera sa lugar, hindi ito napatunayan. Nag-anunsyo ang Yale University ng gantimpalang $10,000 para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Annie. Lumipad ang kanyang kasintahan mula New York at dumating din ang pamilya mula California upang tumulong sa paghahanap. Mabilis na nakatawag pansin sa media ang kakaibang pagkawala ni Annie. Nagsulputan ang mga mamamahayag sa campus at mahigit sa 100 tauhan mula sa mga awtoridad ang sumali sa investigasyon. Sa simula, isinaalang-alang ng mga investigador ang iba't ibang posibilidad, kabilang ang teoryang baka nagbago ng isip si Annie tungkol sa kasal at kusang lumisan, ngunit agad itong pinabulaanan ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Mahigit 1 taon niyang pinaghanda ang mabuti ang kasal at labis siyang excited para sa darating na okasyon.
Ayon sa isa sa kanyang malalapit na kaibigan, inaral pa ni Annie ang mga ulat sa panahon upang masigurong magiging maganda ang panahon sa araw ng seremonya. Espesyal na araw sana ang kasal. Planado ni Annie ang lahat mula sa mga napkin hanggang sa mga bulaklak. Kaya't lalong naging mahirap ipaliwanag ang bigla niyang pagkawala ilang araw bago ang mahalagang araw. Sa muling inspeksyon ng gusali, sa silid G13 ay natuklasan ang ilang bakas sa isang istante at sa storage area ng G22 nakita ang mga perlas mula sa kwintas ni Annie. Noong ika-12 ng Setyembre, nagsimula ang masusing pagsusuri ng pulisya sa silid G13. Sa itaas ng mga panel sa kisame, may nakita silang mga kasuotan na may hindi karaniwang mga marka at isang asul na medical glove. Lumawak ang investigasyon sa mga kalapit na laboratorio kabilang ang G22. Sa paligid ng mga locker room at banyo malapit sa G22, may naamoy ang mga opisyal na hindi pangkaraniwan at agad silang nag-alala. Dinala ang mga specially trained na aso para tumulong sa pag-iinspeksyon at idineklara ang gusali bilang off-limits na lugar. Ang Yale University na nasa puso ng New Haven ay isa sa pinakamatatandang institusyon sa lungsod na may mahigit 20,000 estudyante, guro at kawani at may sarili itong security force. Ang pagkawala ng graduadong estudyanteng si Annie Lee at ang kasunod na atensyon mula sa media ay nagdulot ng di kanais-nais na reaksyon. Sa pamamagitan ng email, nanawagan ang pamunuan ng unibersidad sa kanilang mga empleyado na umiwas sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag na maaaring maging masyadong mapilit sa paghahanap ng kasagutan sa mga katanungang hindi pa lubos na malinaw. Sa halip na ang reputasyon ng isang prestihiyosong unibersidad mula sa Ivy League ang maging sentro ng usapan, naging pangunahing issue ang seguridad. Pagkalipas ng 4 na araw mula nang hindi na matagpuan si Annie, sinubukang pakalmahin ng hepe ng campus police ang publiko. Kumalat ang pagkabahala hindi lamang sa loob ng campus sa New Haven kundi maging sa labas nito. Tumatawag ang mga magulang sa kanilang mga anak upang masigurado ang kanilang kalagayan. Patuloy ang investigasyon sa laboratorio kung saan huling nakita si Annie Lee. Ayon sa mga ulat, may natagpo ang kasuotan sa kisame pero hindi ito pagmamay-ari ni Annie. Sinaliksik din ng mga investigador ang tambakan ng basura sa Hartford para sa posibleng ebidensya. Pinangunahan ng FBI ang kaso kasama ang halos 100 tauhan mula sa Yale Police, New Haven Authorities at Estado ng Connecticut. Noong ika-13 ng Setyembre taong 2009, sa mismong araw sana ng kasal ni Annie, nagkaroon ng malungkot at hindi inaasahang kaganapan. Sa basement ng gusali, sa likod ng isang metal na panel ng mga linya ng kuryente malapit sa locker area at silid G22, natagpuan ang mga palatandaan na nagbigay linaw kung nasaan si Annie. Ayon sa pagsusuri, may epekto sa leeg na naging sanhi ng problema sa paghinga. Natukoy din sa pagsusuri na may matitinding pinsala na hindi basta-basta makukuha sa pangkaraniwang sitwasyon. Malapit sa lugar ng insidente, natagpuan ang ID pass ni Annie at isang asul na medikal na guwantes, kapareho ng nakita sa itaas ng kisame. Isinailalim sa pagsusuri ang mga sample para ikumpara sa database ng CODIS. Lumaganap ang lungkot sa buong campus. Nagbigay ng suporta ang pamunuan ng unibersidad, isang hotline na bukas buong araw at gabi at mga sesyon ng payo mula sa mga psychologist para sa mga estudyante at kawani. Binigyang diin ni Officer Joe Avery ang isang mahalagang detalye. Dahil sa sistema ng mga access pass at security codes, pinagtuunan nila ng pansin ang posibilidad na may kinalaman ang isang taong may access sa loob. Tiniyak din niya na hindi madadamay ang ibang mga estudyante. Kumpirmado rin ni Robert Alpern, dekano ng Yale School of Medicine, na halos imposibleng makapasok mula sa labas. Ngunit sa halip na makapagpatahimik, lalo nitong pinaigting ang kaba sa loob ng campus, nagsimulang maglakad ang mga estudyante ng magkakasama kahit sa umaga. Ang ilan ay tumangging pumasok sa trabaho sa unibersidad sa takot na baka nasa paligid pa ang responsable. Sa pagsusuri ng DNA lumabas ang pangalan ni Kieran Robinson na may dating record.
Pero kalaunan, napatunayan na hindi ito konektado, matagal na itong wala bago pa ang insidente. Paliwanag sa presensya ng kanyang DNA ay dahil nagtatrabaho siya sa konstruksyon ng gusaling yon ilang taon na ang nakalipas. Dahil walang tugma sa database ng CODIS, ipinagpatuloy ng pulisya ang paghahanap. Sa paglipas ng mga araw ng pagsisiyasat, inaral ng mga investigador ang humigit kumulang 700 oras ng footage at kinapanayam ang mahigit 100 katao. Isang tao ang lalong nakatawag pansin sa kanila, bagamat kulang pa sa sapat na ebidensya. Base sa Access Records, 2 tao lang ang pumasok sa silid G13 sa araw na iyon. Isang kontraktor na kaagad namang naalis sa listahan at si Raymond Clark, 24 anyos na technician na nagsabing nakita niyang umaalis si Annie. Hindi alam ni Raymond na ang mismong pahayag niyang iyon ang magtutulak sa mga investigador na tutukan siya. Malinaw sa mga video na hindi lumabas ng gusali si Annie. May reputasyon siya bilang isang istriktong namumuno, lalo na pagdating sa kalinisan sa laboratorio. Si Ray ay nagpadala pa nga ng email kay Annie tungkol sa mga kulungang hindi nalinis matapos ang isa sa kanyang mga eksperimento. Gayunpaman, ayon sa mga tala ng Yale, walang anumang formal na aksyon sa disiplina na isinampa laban sa kanya. Inilarawan siya ng ilang kasamahan bilang isang kaaya-aya at palabirong tao ayon sa kuha ng mga security camera at tala ng mga electronic keycard mula alas 10:04 ng umaga hanggang halos alas 3:45 ng hapon. Pumunta si Ray sa mga silid G13 at G22 ng 55 beses. Napansin din na lumabas siya ng gusali sa oras ng fire drill at bumalik pagsapit ng alas 10:01. Matapos nito, ilang sandali siyang gumala sa basement na nakaibang uniforme medikal bago matapos ang kanyang shift bandang alas 4 ng hapon. Sa isang bahagi ng araw, nakita siya ng ilang tao na nakaupo sa hagdanan ng gusali habang nakasubsob ang ulo sa kanyang mga palad. Nang makipag-usap siya sa pulisya, napansin nila ang mga gasgas sa kanyang mukha at braso, pati na rin ang ilang sariwang pasa. Ipinaliwanag niya ito na dulot daw ng pakikisalamuha sa isang pusa. Inalok siyang sumailalim sa lie detector test na nagpakita ng senyales ng kakulangan sa katapatan, subalit hindi ito maaaring gamiting ebidensya sa korte. Bago siya umalis, hiniling sa kanya na magbigay ng sample ng DNA na agad naman niyang isinagawa. Pagkatapos nito, pinayagan siyang umuwi habang hinihintay ang resulta. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, nakuha na ng pulisya ang kinakailangang pahintulot para kumilos. Mabilis na itinalaga ang mga checkpoint sa highway malapit sa motel at umakyat ang mga ahente ng FBI sa likurang hagdanan papunta sa silid 214. Doon nila naabutan si Raymond Clark na nakasuot ng puting kamiseta at kayumangging pantalon. Hindi nagtagal, may mga posas na sa kanyang mga pulso. Siya ay inihatid sa New Haven Police Department sakay ng sasakyang may tinted na mga bintana. 2 oras makalipas ang pagkakaaresto ay ginanap ang unang pagdinig ukol sa kaso ni Annie Le. Ayon sa ABC News, ilang araw na siyang minamanmanan. Unay palihim, pagkatapos ay mas lantad, matapos siyang ituring na pangunahing taong iniimbestigahan. Ang kilalang forensic expert na si Dr. Henry Lee, dating komisyoner ng pulisya ng Connecticut at kasalukuyang pinuno ng sarili niyang forensic center sa University of New Haven, ay nagsilbing tagapayo ng investigasyon. Binanggit niya ang kahalagahan ng mga electronic access record na tumulong upang buuin ang timeline ng mga pangyayari sa laboratorio noong araw na iyon. Ipinapakita ng access cards na may paraan at pagkakataon. Ang dalawang ito ay tiyak na magkasama sa lugar na iyon. Kinukumpirma ng card data na naroon sila sa huling lokasyong nakita siya. Napakahalaga ng impormasyong ito, paliwanag ng eksperto. 1 piraso na lang ang kulang sa kabuuan ng larawan, ang resulta ng DNA analysis. Kinagabihan bago ito, sinabi ng hepe ng pulisya ng New Haven na sapat na ang isang tugma sa sample ng taong pinatutunayan ng access records na naroroon upang makagawa ng mas matibay na hakbang.
Ngayong umaga, nalaman ni Dr. Lee ang tungkol sa pagkakadakip ng pinaghihinalaan. Nang tanungin siya kung agad niyang naisip na ito ay may kinalaman sa tugmang DNA, sumagot siya ng oo. Para sa lahat, ito ay matagal nang inaasahang balita. Inilipat si Raymond Clark sa isang piitang may mahigpit na seguridad sa Suffield, Connecticut. Kumpirmado ng hepe ng pulisya ng New Haven na iisa lamang ang pinaghihinalaan sa kasong ito. Binigyang diin din niya na wala umanong anumang romantikong ugnayan sa pagitan ni Annie Le at Raymond Clark. Naglabas naman ng pahayag ang pamilya ng kasintahan ni Annie na sana'y ikakasal siya noong nakaraang weekend. Nagpapasalamat kami sa lahat ng tumulong sa paghahanda ng hindi natuloy na kasal sa kanilang tahimik na pag-unawa. Ang 4 na search warrant at mga resulta ng pagsusuri sa DNA ay nagpatibay ng pagkakaugnay ng pinaghihinalaan. Sa isang piraso ng damit na nakita sa loob ng dingding, gayon din sa laboratory coat ni Ray, natagpuan ang genetic material na tumutugma sa parehong taong sangkot sa kaso. Noong araw na yon, lumagda si Ray sa logbook gamit ang panulat na may berdeng tinta. Parehong uri ang natagpuan sa laboratorio at may mga bakas din ng DNA mula sa dalawang individual. Ang mga datos mula sa electronic pass at ang mga kuha ng security camera ang lalong nagpatibay sa kabuang larawan ng insidente. Ayon sa investigasyon, naganap ang lahat ilang sandali bago tumunog ang fire alarm. Mabilis na nagpalit ng uniforme si Ray at lumabas ng laboratorio nang magsimula ang alarma. Pagkatapos, bumalik siya, dumaan sa silid G22 at ginamit ang control panel. Naniniwala ang mga investigador na sapat na ang mga nakalap na ebidensya para makapagsampa ng kaso kahit wala pang malinaw na dahilan. Tanging ang pinaghihinalaan lamang ang tunay na nakakaalam kung bakit niya ginawa ito. Maaaring sabihin niya sa korte o maaaring hindi na natin malaman kailanman. Ayon sa kanila, sinabi ng abogado ni Clark si Joseph Lopez na magsusumiti siya ng reklamo kaugnay ng labis na paglabas ng impormasyon mula sa pulisya sa media. Nanawagan naman si Pastor Dennis Smith na ipanalangin ang parehong pamilya. Sino ba talaga ang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari? Kung may kinalaman man siya, kailangan din niya at ng kanyang pamilya ang ating mga panalangin. Ang natatanging palatandaan sa motibo ay nagmula sa isang email. Noong araw na iyon, nagpadala si Annie ng mensahe sa lahat ng empleyado tungkol sa nakatakda niyang kasal sa ika-13 ng buwan at ang darating na honeymoon. Pinasa ni Ray ang mensaheng iyon. Siya rin mismo ay may kasunduan ng kasal at pinaniniwalaan ng pulisya na maaaring may natatanging damdamin siya para kay Annie at ang balita tungkol sa kasal nito ay nakapukaw ng matinding emosyon sa kanya. Itinakda ng korte ang piyansa sa halagang $3 milyong. Ayon sa abogado, hindi aaminin ng kanyang kliyente ang anumang pagkakasangkot. Ipinakita ng live ang huling pamamaalam kay Annie. Sa kanyang taos-pusong talumpati nagsalita si Vivian, ang ina. John, kahit wala na si Annie sa piling natin, mananatili ka pa rin sa akin bilang isang tunay na anak tulad ni Christopher. Sa palagay ko ay sinasalamin ko ang damdamin ng lahat. Hindi natin kailanman ganap na maiintindihan kung ano ang tunay na nangyari sa aking kapatid at kung bakit. Ngunit dahil hindi abot ng ating unawa ang mga sagot, kailangan nating ipagkatiwala ito sa kalooban ng Diyos. Sa mga linggong lumipas, habang iniisip ko ang papel ng kapatid ko sa buhay ko, ngayon ko lang napagtanto kung gaano siya kahalaga sa akin. Mananatiling isang liwanag si Annie sa ating mga puso at panalangin. At ikaw rin, mahal kita at mamahalin magpakailanman. Isinuot ni Jonathan ang singsing sa kasal na sana'y ibibigay sa kanya ni Annie. Si Ray Clark na unang itinanggi ang kanyang kaugnayan ay kalaunay nagbago ng salaysay. Inamin niya ang kasalanan kapalit ng 44 na taong pagkakakulong. Itinuturing din siyang may kinalaman sa tangkang hindi naangkop na kilos na may personal na kalikasan.
Ang pag-amin na ito ay ginawa alinsunod sa Alford Doctrine ng Estado ng Connecticut na nangangahulugang hindi siya sumasang-ayon sa mga detalye ng kaso, ngunit kinikilala ang bigat ng ebidensyang sapat upang siya'y hatulan. Lalaya si Ray Clark pagsapit ng taong 2053 sa edad na humigit kumulang 70. Nagsalita ang ama ni Ray, si Raymond Clark Jr. Sa bigat ng damdamin, ako'y nakatayo rito ngayon. Mabubuhay kami na alam naming siya'y nasa loob ng pasilidad na pambihag, ngunit ipinagmamalaki namin na inako ni Ray ang kanyang pananagutan. Nais kong malaman ninyo, mula pa sa simula, dama namin ang kanyang tapat na pagsisisi. Hindi mabilang kung ilang beses niya akong kinausap ng buong emosyon tungkol sa kanyang panghihinayang at kung paano siya binabagabag ng kanyang konsensya dahil sa nangyari kay Annie. Hindi nakadalo ang ina ni Annie sa paghatol dahil sa matinding emosyon, ngunit ipinahayag niya ang kasiyahan ng pamilya sa naging resulta. Kahit natukoy at nahatulan na ang may sala, nananatiling palaisipan ang tunay na dahilan ng pangyayari. Ni minsan ay hindi ipinaliwanag ni Ray ang kanyang motibo. Ayon sa tagapagsalita ng Yale University na si Michael Moran, sa pagtatapos ng legal na proseso, muli naming pinagtitibay ang aming panata na alalahanin si Annie Lee na ang kagalakan sa buhay at uhaw sa kaalaman ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga guro, estudyante at kawani ng Yale ngayon at sa hinaharap. Si Annie ay may maliwanag na kinabukasan. Sa loob lamang ng ilang araw ay nakatakda na sana siyang magpakasal sa matalik niyang kaibigan at makamit ang doktoradong pinagsumikapan niyang maabot. Ayon sa kanyang kaibigang si Natalie, si Annie ay isang taong ang pagkakakilala ay tila isang biyaya mula sa tadhana. Si Tia ay isang masiglang dalaga na puno ng sigla sa buhay, ngunit ang ningning na iyon ay napaaga ang pagpanaw. Lahat ng maaaring naghihintay sa kanya sa hinaharap, isang propesyon, pagmamahal, sarili niyang pamilya, ay nanatili na lamang bilang isang pangarap. Ipinanganak si Tia Christine Sharp noong ika-30 ng Hunyo taong 2000 sa pamilya ni Stephen at Natalie. Naghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay sanggol pa lamang. Sa kabila ng paghihiwalay, nanatiling malapit ang kanilang ugnayan bilang pamilya at nanirahan sa Croydon sa katimugang bahagi ng London. Partikular na malapit si Tia sa kanyang lola, sa ina, si Christine. Sina Tia, Natalie at Christine ay parang iisang matibay na unit ng pamilya. Madalas sabihin ni Natalie na hindi lamang sila magkakamag-anak kundi matalik ding magkaibigan. Ang malalim na koneksyong ito ay nanatili sa buong kabataan ni Tia. Naalala ni Christine na tinatawag siya minsan ni Tia na mama at hindi na ito ikinagulat ng sinuman. Ang pagmamahal ni Natalie sa kanyang anak ay buong buo. Mahal na mahal ni Tia ang kanyang ina at hindi sila mapaghiwalay. Nakikita niya ang kanyang ama tuwing bakasyon hanggang sa tuluyang masira ang relasyon ni Stephen at Natalie. Nang pumasok si Tia sa sekundaryang paaralan, ipinakita niya ang pagiging kumpiyansa, masaya at walang takot na ipahayag ang kanyang opinyon. Palaban siya at matapang at ayon kay Natalie, madalas siyang pinakamaingay sa isang silid. Bagamat mahusay siya sa pag-aaral at paborito ng mga guro, nagkaroon siya ng problema sa pagpasok. Noong taong 2002, nagtatrabaho si Christine bilang tagapaglingkod sa bar sa Rains Park, timog kanluran ng London. Doon niya nakilala si Stuart Hazel. Mas bata siya ng 10 taon kay Christine at noong 2007 ay nagsimula silang magkasintahan. Lumipat si Stuart sa bahay ni Christine sa New Addington. Nakakagulat na bago pa man ang relasyon nila ni Christine, nagkaroon ng maikling ugnayan si Natalie kay Hazel. Sa kabila nito, nagkaroon ng maayos na ugnayan sina Stuart at Tia at tinatawag siya ng dalaga pati ng kanyang mga batang kapatid na Lolo. Noong 2008, napansin ng mga social worker ang kalagayan ng pamilya na nangangambang gumagamit ng cannabis si Natalie at ang kanyang partner.
Sa ulat ng mga awtoridad, bagamat walang lantad na kapabayaan o pagtrato na hindi katanggap-tanggap kay Tia, napuna na may kaguluhan sa dinamika ng pamilya. Pagkatapos ng investigasyon noong Nobyembre 2011, nagpasya ang mga social worker na hindi na kailangan ng karagdagang pagsusuri. Sa halip, inirekomenda nilang ang paaralan na lamang ang magbantay sa dalaga at agad mag-ulat ng anumang issue. Madalas matulog si Tia kina Christine at Stuart. Kahit pa nagtatrabaho sa gabi si Christine, nananatili siya roon kasama ang kanyang amain. Noong Hunyo 2012, ipinagdiwang ni Tia ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang ina at lola. Hinayaan siyang pumili ng isang bisita at pinili niya si Stuart. Patunay kung gaano sila kalapit. Agosto ng parehong taon, nang hindi nagsasabi kay Natalie, nagpadala ng mensahe si Tia kina Christine at Stuart, nagtatanong kung maaari siyang manatili sa kanila ng ilang araw. Nag-text si Stuart kay Natalie at sinabing pwedeng dumalaw si Tia. Wala si Christine sa bahay, ngunit pwede pa rin siyang manatili ron kung gusto niya. Sabik si Tia sa pagdalaw na ito. Hinalikan niya ang kanyang ina bilang pamamaalam at tumuloy sa bahay ng kanyang lola. Ito ay nangyari noong Huwebes, ika-2 ng Agosto. Naitala ng mga surveillance camera ang pagdating ni Tia sa tram stop, kung saan siya sinalubong ni Stuart bandang 4:50 ng hapon. Kasunod nito, magkasama silang namili sa New Addington. Kinagabihan, tumawag si Christine sa bahay at kinausap si Stuart, tinanong kung maayos ang lahat. Tiniyak ni Stuart na maayos ang lahat at magkasama silang naglalaro ng PlayStation. Kinabukasan, nung Biyernes, ika-3 ng Agosto, pag-uwi ni Christine mula sa trabaho, sinabi sa kanya ni Stuart na pumunta si Tia sa Croydon, na nasa 5 milya mula roon, upang bumili ng bagong sapatos sa Whitgift Shopping Center. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay hindi pa rin siya bumabalik sa bahay, kaya tinawagan ni Christine si Natalie na kinumpirma ring hindi niya ito nakita. Sinubukan nilang makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng mga text message at Facebook, ngunit wala silang natanggap na sagot. Nagpasya silang maglibot sa paligid na may kaunting pag-asa na makikita siya, iniisip na baka may naging problema sa pampublikong transportasyon kaya siya naantala. Pagsapit ng 10:00 ng gabi at wala pa ring palatandaan, nagtungo sina Christine, Stuart at Natalie sa istasyon ng pulis upang iulat na nawawala siya. Isinalaysay ni Stuart sa mga investigador na nakita niya si Tia bandang tanghali bago ito tumungo sa Croydon upang mamili. Isang kapitbahay din ang nagsabi sa telepono na nakita niya itong umalis ng bahay. Pinuntahan ng pulisya ang bahay na tinutuluyan niya kina Lola at Stuart, ngunit wala silang nakitang sinyales na naroon siya. Dahil malinaw na wala ang dalaga sa bahay, pinalawak ng pulisya ang paghahanap sa mga karatig na lugar. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng 12 taong gulang na dalaga at agad itong nakatawag ng pansin ng malalaking pahayagan. Nakita si Stuart Hazel na nangunguna sa isa sa mga grupo ng naghahanap. Ayon sa pulisya, tanging maliit na halaga ng pera lamang ang dala ni Tia. Wala siyang dalang travel card o cellphone na taliwas sa nakasanayan niya. Binigyang diin ni Commander Neil Basu na patuloy pa ring tinatrato ang kaso bilang pagkawala at walang indikasyon na may pinaghihinalaan. Gusto ng pamilya na makabalik si Tia sa kanilang tahanan, labis nila siyang namimiss at nais kong tiyakin sa inyo ang lahat ng ginagawa ng Metropolitan Police. Lahat ng aming makakaya ay ginagawa namin upang siya'y matagpuan at suportahan ang kanyang pamilya sa mahirap na panahong ito. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng ideya sa lawak ng investigasyon sa ngayon. Inilipat ko ang ilang yaman mula sa mga panulimpikong gawain upang tumulong sa paghahanap kay Tia. At sa nakalipas na 3 araw ay nangangahulugan ito ng higit sa 100 karagdagang uniformed officers sa mga lugar ng Croydon at Meacham. May higit sa 80 opisyal ang nagtatrabaho sa kasong ito. 40 sa kanila ay mga detective at 40 naman ay mga eksperto sa paghahanap.
Nakalikom kami ng higit sa 800 oras ng CCTV footage mula sa mga bus, tram at mahigit sa 120 oras na aktwal naming napanood. Patuloy ang gawaing ito ng walang tigil, araw at gabi. Nais ko ring pasalamatan ang lahat ng nasa komunidad ng Croydon at Mitcham na tumulong sa imbestigasyon hanggang ngayon. Kagabi ay nakasama ko ang ilang mga konsehal at miyembro ng charitable group na Pathfinders sa bagong Addington Estate. Labis akong naantig sa kanilang kabutihan, sigla at dedikasyon. Habang papunta at pauwi kami, maraming beses kaming pinatigil ng mga taong namimigay ng flyers na may larawan ni Tia, at sa lahat ng gumagawa nito, nais kong magpasalamat at hilingin na ipagpatuloy ninyo ang paghahanap sa kanya. Gusto ko muling pasalamatan ang lahat ng mga mamamayang hindi naging manhid at tumawag sa crisis center. Ang pangunahing layunin ngayon ng pulisya ay hanapin si Tia ng ligtas at walang kapinsalaan. Ang kanyang pamilya ay lubos na nagigipit sa kalungkutan. Ibinahagi ni Natalie sa mga lokal na mamamahayag. Lahat kami ay talagang wasak ang pakiramdam. Iniisip namin na may kumuha sa kanya pero hindi talaga namin alam. Walang CCTV, wala kaming kahit anong impormasyon. Sana man lang may maibigay akong balita. Lumabas ang anak ko sa bahay at para bang bigla na lang siyang nawala. Noong ika-7 ng Agosto, nagdaos ng press conference. Ibinahagi ni Detective Nick Scholar sa publiko at sa mga mamamahayag ang paglalarawan kay Tia. Ito ang kuha mula sa surveillance camera noong gabi ng Huwebes, 2 ng buwan bago siya nawala. Makikita dito ang panlabas na kasuotan na pinaniniwala ang suot niya nang siya'y huling makita. Ang tanging pagkakaiba ay ang sapatos. Ipapakita ko ang larawan. Makikita ninyo, medyo iba ito sa unang paglalarawan. Hindi ito dilaw na tuba tulad ng dating iniulat. Mukhang ito ay isang dilaw na sleeveless shirt. May disenyo sa harap na tila isang hayop, marahil aso o pusa. Ang kupas na skinny jeans ay tugma sa naunang paglalarawan. Sa litrato, suot niya ang UGG boots. Pero nung araw na nawala siya, nakasuot siya ng itim na Nike sneakers na may rosas na logo. Iyon ang maliit na pagkakaiba. Naglabas rin ng pahayag ang tiyuhin ni Tia na si David Sharp. Taimtim na nananawagan sa kanya na umuwi. Si Tia ay isang normal na batang 2 anyos. Hindi siya kailanman tumakas mula sa bahay. Wala siyang dahilan para gawin iyon. Isa siyang masayahing bata. Hindi pa siya ganap na matured, pero kabisado niya ang lungsod, ang mga lugar dito at mga taong narito. Bumalik ka na sa amin, umuwi ka, tumawag ka sa pulis. Gawin mo kahit ano. At gusto kong pasalamatan ang pulisya sa lahat ng ginagawa nila at ang komunidad sa patuloy na suporta sa hindi nila pagtigil sa paghahanap araw at gabi. Hinihiling ko sa inyo, huwag kayong tumigil. Gusto ko talagang makita si Tia. Kaya pakiusap, ipagpatuloy nyo lang ang ginagawa ninyo. May mga ulat tungkol sa 55 magkakaibang kaso kung saan sinasabing nakita raw si Tia. Pero hindi na kumpirma ng pulisya ang alinman sa mga iyon. Dahil si Stuart Hazel ang huling taong nakita kasama si Tia, naramdaman niyang siya'y tinitingnan bilang posibleng sangkot. Kaya't nakipag-ugnayan siya sa ITV upang makapanayam at linisin ang kanyang pangalan. Noong ika-9 ng Agosto, nagbigay siya ng panayam kay Mark Williams Thomas, isang investigative journalist at dating pulis, para sa balita ng ITV. Mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkawala ng kanyang apo sa tuhod. Kung naniniwala sila sa sinasabi ng mga dyaryo, di bahala sila sa iniisip nila. Ang alam ko, sa puso ko lumabas si Tia mula sa bahay ko. Totoong lumabas siya? Sigurado ako dyan kasi may nakakita sa kanya habang naglalakad. Alam ko kung saang direksyon siya pumunta. Pero kung ano ang nangyari pagkatapos noon, wala na akong alam. Para kaming nakakulong dito, naiintindihan mo? Lahat ng pahayagan puro akusasyon, puro paninira. Hindi namin kailangan ng ganito ngayon. Naiintindihan ko na gusto nilang tumulong, pero may mas mabuting paraan sila para tumulong. Hanapin siya at ibalik sa amin.
Sa kalagitnaan ng panayam, dumating si Christine sa bahay at tinanggal ni Hazel ang mikropono para ihinto muna ang panayam at aluhin siya. Dahil hindi pa rin yun natatagpuan si Tia, nagpasya ang mga autoridad na magsagawa pa ng isa pang masusing pagsisiyasat sa bahay. Ngayon ay may kasama ng mga asong sinanay para sa paghahanap. Pero wala pa ring anumang palatandaan na nandoon si Tia. Pagkalipas ng 1 linggo mula nang iulat ang pagkawala noong Biyernes, ika-10 ng Agosto at 1 araw matapos ang panayam sa ITV, maagang nagising si Stuart Hazel at umalis ng bahay. Nang magising si Christine, nakaramdam siya ng kakaibang amoy sa bahay ngunit hindi niya matukoy kung saan ito nanggagaling. Pagdating ng mga pulis, hiniling nila sa kanya na agad lisanin ang bahay upang magsagawa ng isa pang masusing paghahanap. Sa parehong araw, bandang hapon, isinagawa ang ika-4 at huling pagsisiyasat sa bahay sa New Addington. Sa attic, natagpuan nila ang kanilang hinahanap. Dahil sa init at sa pagkakabalot ng natagpuan na inilagay pa sa attic, naging imposibleng makilala ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin. Ayon kay Gavin Barwell, kinatawan ng sentrong bahagi ng Croydon. Hindi pa opisyal na kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilala ng nawawala, pero itong malungkot na balita ay siguradong isang matinding dagok para sa pamilya ni Tia at sa buong komunidad ng New Addington na walang tigil na naghanap sa kanya buong nakaraang linggo. Nagsimula ang pagsusuri sa parehong araw, ika-10 ng Agosto, nang matagpuan ang ebidensya, pero ito'y pansamantalang ipinagpaliban makalipas lamang ang ilang oras. Pagsapit ng ika-16 ng Agosto, hindi pa rin natatapos ang pagsusuri, ngunit sa naganap na pagdinig noong araw na iyon, kinumpirma na ang natagpuan ay si Tia Sharp. Dahil sa kondisyon ng pagkakakita, kinailangan gamitin ang dental records upang makilala siya. Nang matapos ang pagsusuri sa kalaunan, hindi pa rin matukoy kung ano nga ba talaga ang nangyari. Ayon sa mga eksperto na nakausap ng This is Croydon Today, ang pagkaantala sa pagkakadiskubre ay lubos na nagpahirap sa pagtukoy sa mga detalye ng nangyari kay Tia at nang walang malinaw na dahilan, mas magiging mahirap para sa panig ng paratang nabuin ang kaso. Gayunpaman, may mga hinala ang mga investigador at ito'y malawakang naiulat na maaaring nawalan ng hangin si Tia Sharp bagamat hindi ito opisyal na kinumpirma bilang sanhi ng insidente. Ayon kay Commander Neil Basu, ang pangunahing layunin ngayon ay suportahan ang pamilya na labis na nagdadalamhati habang sinusubukang alamin ang katotohanan. Matapos matagpuan si Tia, agad na nakatuon ang atensyon ng mga investigador sa isang tao, ang karelasyon ni Christine, si Stuart Hazel, ngunit napagtanto ng mga pulis na tumakas na ito. Nakuhanan siya ng CCTV habang bumibili ng isang bote ng alak sa isang tindahan sa Canning Hill Lane sa South London. Naglabas ng babala ang pulisya sa publiko na huwag lalapitan si Hazel kung makita, kundi agad tumawag sa numerong 999. Mabilis na kumilos ang pulisya at nagsimula ng masusing paghahanap. Matapos ang ulat mula sa isang ordinaryong mamamayan na nakaspot sa kanya, naaresto si Hazel bandang 8:25 sa Cannon Hill Common sa Morden. Habang dinadala siya sa police van, ilang mga tao sa paligid ang sumigaw ng masasakit na salita. Hindi naglaon, inanunsyo ng pulisya na may 2 pang karagdagang pag-aresto. Kinagabihan din, bandang 11:55, inaresto si Christine dahil pinaghihinalaang may kinalaman at ang kanyang kapitbahay naman dahil pinaghihinalaang tumulong sa lumabag sa batas. Habang iniimbestigahan si Christine, si Natalie ay napilitang manood sa telebisyon habang inilalabas mula sa bahay ang natira sa kanyang anak. Dahil sa kondisyon ng natagpuan, hindi pinayagan si Natalie na makita ang kanyang anak.
Mula nang ianunsyo ang pagkakadiskubre, ilang tao ang nagdala ng mga bulaklak at alaala malapit sa garahe sa tapat ng bahay ng lola ni Tia, na hanggang sa oras na yon ay nakakordon pa rin. Christine ay pinalaya kalaunan matapos magpiyansa, ngunit ipinagbawal sa kanya ang lumapit kina Natalie at sa iba pang mga apo. Di nagtagal ay nagsimulang matuklasan ng pulisya ang nakakabahalang katotohanan tungkol sa lalaking tinatawag ni Tia na Lolo. Lumaki si Stuart Hazel sa isang pamilya na puno ng suliranin at may masalimuot na relasyon sa kanyang mga magulang. Bata pa lang ay napansin na siya ng mga social services dahil nakakulong ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa isang larangang hindi angkop pag-usapan sa YouTube. Kalaunan, inalagaan na siya ng estado. Sa eskwela, hindi naging maayos ang lagay ni Stuart. Madalas siyang lumiban at ayon kay Dr. Kerry Nixon, malinaw na mababa ang kanyang antas ng kakayahan sa pag-iisip kumpara sa karaniwan. Sa mga sumunod na taon, ikinuwento ni Hazel ang isang di kaaya-ayang karanasan noong siya'y 16 na taong gulang. Mayroon siyang 30 kaso sa rekord at 3 beses nang nakulong. Kabilang sa kanyang mga nagawa ay ang pagbebenta ng mga ipinagbabawal, pagnanakaw, paninira ng ari-arian, paglabag na may kaugnayan sa diskriminasyon at pananakit na nagdulot ng matinding pinsala sa kalusugan, kilala bilang GBH. Patuloy ang kanyang paggamit ng hindi pinapahintulutang sangkap na nagbunsod ng pabigla-biglang kilos. Noong 2010, nahuli siya habang may dalang matalim na armas at nabilanggo ng 12 buwan. Sa kabila nito, nanatili ang suporta ni Christine at iginiit niyang hindi niya kailanman nakita itong umasta ng marahas sa loob ng bahay. Ayon sa kanya, bagamat ito'y umiinom at may mga record, isa raw itong mabait na higante. Handa siyang kalimutan ang nakaraan ng lalaki bago sila magkakilala. Subalit hindi niya alam ang tunay na lalim ng pagkakalulong nito at ng mga unti-unting lumalalang naiisip. Habang lumalaki si Tia, walang kaalam-alam ang kanyang pamilya na may hindi naaangkop na pag-iisip si Hazel tungkol sa kanya. Nabighani siya sa dalagita at naniwalang may espesyal na ugnayan sila. Lalo pang lumalim ang kanyang pagkapukaw sa pagdaan ng panahon. Sa huling taon ng buhay ni Tia, naging mapilit si Hazel at nagsimulang lihim siyang kuhanan ng video. Isang araw pag-uwi ni Tia mula sa paaralan at habang nilalagyan ng lotion ang kanyang mga binti dahil sa panunuyo ng balat, palihim itong kinunan ni Hazel. Habang tumatagal, lalong naging di katanggap-tanggap ang kanyang ginagawa. Kinukunan niya na rin si Tia habang natutulog. Inilarawan ni Nick Scola, ang pangunahing investigador sa kaso, ang isa sa mga eksenang ito. Kinukunan ni Hazel si Tia habang natutulog, papalapit siya ng papalapit at lumalayo kapag gumagalaw ang bata. Isang sandali, iniangat niya ang kamera sa pader upang makita ang anino niya sa ibabaw nito. Inalis niya rin ang pinto sa banyo at sinira ang ilaw sa silid ni Tia, na ayon sa mga pulis ay ginawa upang makasilip mula sa labas. Bukod pa rito, nagsimula rin siyang maghanap ng mas nakakagimbal na mga nilalaman sa kanyang telepono, kabilang ang mga hindi naaangkop para sa kanyang edad. Ayon kay Dr. Kerry Nixon, isang forensic psychologist, posible umanong nagbigay ng alok si Hazel na hindi kaaya-aya at nang tanggihan siya ni Tia at binantaan siyang magsusumbong sa ina na uwi ang lahat sa mga pangyayaring hindi na maaaring balikan. Maraming tao ang nagtanong kung bakit inabot pa ng 4 na ulit ng pagsisiyasat bago natagpuan si Tia sa attic. Humingi ng paumanhin ang mga investigador sa pamilya at ipinaliwanag na ito'y dahil sa pagkakamaling dulot ng tao. Personal na humingi ng tawad si Commander Neil Basu sa ina ni Tia, si Sharp, dahil sa pagkaantala sa paghahanap. Nangako siyang magkakaroon ng pagsusuri upang masigurong hindi na ito mauulit kailanman. Noong ika-23 ng Agosto, nagsalita rin si Commissioner ng Pulisya Bernard Hogan Howe tungkol sa pagkukulang ng kaniyang mga tauhan. Kung iisipin natin na ito ay simpleng pagkakamali lang ng isang tao, sana'y iyon na ang sagot.
Pero nagsasagawa kami ng masusing investigasyon dahil hindi kami sigurado kung iyon lang talaga ang dahilan. Ayaw naming magmadali sa paghatol. Kailangan naming ng panahon upang maunawaan kung ano talaga ang nangyari at saan kami nagkamali. Gusto naming matuto mula sa karanasang ito. Humingi na kami ng paumanhin at muli akong humihingi ng tawad sa ina ni Tia at sa kanilang pamilya dahil hindi namin siya natagpuan agad. Habang pansamantalang pinalaya si Christine sa ilalim ng piyansa, muling nakatuon ang pansin ng mga investigador kay Stuart Hazel. Ano ang maari mong sabihin sa amin tungkol sa nangyari kay Tia Sharp, Stuart? Mas gusto ko po sanang makausap muna ang aking abogado. Sige, walang problema. 2:00 na ng hapon. Ihihinto na namin ang pag-record at lalabas ng silid upang bigyan ka ng oras. Ipinresenta ni Stuart ang sarili niyang bersyon ng pangyayari. Anya, sila raw ni Tia ay nagkakatuwaan at naglalaro at habang naglalaro ay nahulog ito sa hagdan pero ayon sa kanya ay tila wala naman itong naging pinsala. Sinabi niyang uminom siya ng labis at nawalan ng malay. Pagkagising niya, napansin niyang hindi na gumagalaw si Tia. Sa sobrang takot, itinago niya ito sa attic. Inilagay niya ito sa pagitan ng mga balangkas ng bubong, sa bahagi kung saan nagtatagpo ang kisame at sahig, sa madilim na sulok ng attic at tinakpan ng kung ano-anong gamit. Malapit dito, maingat na isinilid sa maliliit na plastic na bag na nakalagay sa isang malaking itim na sako. Natagpuan ang mga gamit ni Tia na suot niya noong gabing iyon, kasama na rin ang kanyang sirang salamin. Kalaunan, si Christine ay ganap na nilinis sa anumang pagkakasangkot sa pagkawala ng kanyang apo. At noong ika-7 ng Disyembre, inanunsyo ng pulisya ng London na walang isasampang kaso laban sa kanya. Sa isa sa mga naunang paghahanap, nakakita ang mga pulis ng 2 memory card. Isa sa mga ito ay maingat na itinago sa loob ng frame ng pinto ng isa sa mga silid sa unang palapag. Ang mga memory card ay may laman na parehong na-delete at hindi na-delete na mga file, mga larawan at video. Ang pinakahuling larawan sa isa sa mga card ay na-delete pero matagumpay itong na-recover ng mga autoridad. Makikita sa larawan si Tia sa isang posisyong hindi angkop. Ipinakita nila ito sa isang eksperto na nagsabing malamang ay wala sa ulirat si Tia noong kuhanan siya ng larawan. Sa ibang mga larawan, si Hazel ay nagpa-post rin na walang saplot sa kaparehong paraan. May mga litrato rin sa memory card na kuha ng palihim habang hindi alam ni Tia. Madaling araw ng ika-2 ng Agosto, isinampa na ang kaso laban kay Hazel kaugnay ng batang tinatawag siyang Lolo. Siya ay humarap sa Camberwell Green Magistrates Court sa pamamagitan ng video link noong ika-13 ng Agosto. Suot ang asul na t-shirt, nakaupo siya sa mesa habang may pulis sa likod niya. Kumpirmado niyang tama ang kanyang pangalan, petsa ng kapanganakan at tirahan sa The Lindens, New Addington, South London kung saan natagpuan si Tia. Hindi siya nagpahayag ng kanyang panig ukol sa kaso at agad itong inilipat sa Central Criminal Court ng London. Ikinulong siya sa Belmarsh Prison at inihiwalay sa ibang mga preso para sa kanyang kaligtasan. Habang nasa isolation, sumulat si Stuart Hazel ang liham sa kanyang ama. Pinaninindigan ang kanyang bersyon ng insidente. Inilarawan niya ang pangyayari bilang isang aksidente at mariing itinanggi ang kahit anong hindi kaaya-ayang motibo. Ang labis niyang kinababahala ay ang posibilidad na isipin ng kanyang ama na siya ay isang nonce. Isang salitang kalye na tumutukoy sa mga taong may hindi wastong hilig sa mga bata. Ang pamamaalam kay Tia Sharp ay ginanap noong ika-14 ng Setyembre sa isang pribadong seremonya kasama lamang ang pamilya. Noong ika-5 ng Pebrero taong 2013, isang kapitbahay na inaresto kasabay ni Christine ang kinasuhan dahil sa pagbibigay ng maling pahayag. Iginiit niyang nakita niya si Tia noong araw na siya ay nawala. Sa pagdinig sa korte ng Croydon noong ika-28 ng Pebrero, taong 2013, itinanggi niya ang paratang at pansamantalang pinalaya sa piyansa para sa isang araw na pagdinig sa ika-29 ng Hulyo.
Noong ika-5 ng Agosto ng parehong taon, napatunayang siya ay nagkasala at sinentensyahan ng 5 buwan sa kulungan. Pagkatapos ng matagal at masakit na imbestigasyon, dumating ang panahon ng paglilitis kay Stuart Hazel na tumangging akuin ang kasalanan. Habang tumatakbo ang proseso, nanatili siyang walang emosyon at hindi pinansin ang mga kamag-anak ni Tia. Nabigla ang lahat sa korte nang ipakita ang ilang larawan ng dalaga. Sa isang partikular na larawan na labis ang bigat, napilitang lumabas ng luhaan ang ina ni Tia, si Natalie. Pagkatapos ng 4 na araw ng mga nakakabiglang ebidensya, bigla ang binago ni Stuart Hazel ang kanyang pahayag at umamin ng kasalanan. Inamin ng ama ni Tia Sharp na ang kanyang narinig tungkol sa nangyari sa kanyang anak ay lubhang sumira sa kanyang puso. Inaasahan na ipapahayag ang hatol kay Hazel kinabukasan. Ayon sa ilang tao, wala umanong sapat na parusa para sa ginawa niya. Ayon sa pulisya, dapat maihiwalay si Stuart Hazel sa lipunan. Itinuturing siyang panganib at banta sa mga kabataang babae. Gayunpaman, hindi niya kailanman inilahad ang buong katotohanan kung ano ang nangyari noong gabing iyon o kung bakit siya umakto sa ganoong paraan. Sa pagbibigay ng sentensya, binigyang diin ng hukom kung paano winasak ang tiwala ni Christine at Natalie sa akusado. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 38 taon bago siya maging kwalipikado para sa posibleng maagang paglaya. Ibig sabihin, 75 taong gulang na siya bago pa magkaroon ng pagkakataon na makalaya. Ayon kay Ginoong Justice Nicol, hindi siya makapagbigay ng habang buhay na sentensyang walang posibilidad ng paglaya dahil hindi siya sigurado kung may hindi kanais-nais na motibo si Hazel o kung pinlano niya ang kanyang ginawa. Ang ina ni Tia ay nagtiwala sa iyo upang bantayan ang kanyang anak. Pinigo mo ang tiwalang iyon sa pinakamatinding paraan. Umamin ka lamang sa ika-5 araw. Sinabi mong nais mong iwasan ang dagdag na pasakit sa pamilya ni Tia. Maganda yan, pero kinailangan nilang tiisin ang 4 na araw ng napakapublikong paglilitis, wika ng hukom. Umalingaw-ngaw ang sigawan sa loob ng korte. Ang mga kamag-anak ni Tia ay humagulgol at habang inilalabas si Hazel, may sumigaw mula sa publiko ng halimaw. Ayon sa hukom, maaari niyang ipataw ang habang buhay na sentensya na walang pag-asa ng paglaya, ngunit kailangan ng buong katiyakan na ang dangri kay Tia Sharp ay may hindi nararapat na motibo. Bagamat naniniwala siya na may hindi tama sa naging kilos ni Hazel sa dalaga, hindi siya ganap na kumbinsido na iyon ang pangunahing dahilan ng insidente. Sa kanyang panghuling pahayag, sinabi ng hukom kay Hazel, si Tia ay isang masigla at buhay na bata, ngunit inagaw mo sa kanya ang lahat ng posibilidad. Ang mga hinaharap niyang pangarap, trabaho, pag-ibig, pamilya ay hindi na kailanman magkakatotoo. Matapos ang paghatol, lumabas ng korte si Natalie Sharp, ina ni Tia. Nang tanungin kung siya ay kontento sa naging desisyon, sumagot siya ng hindi. Ang tiyo ni Tia ay nagpahayag din na dapat ay mas mahaba ang sentensya. Ang mga naging bunga ng nangyari kay Tia ay nakaapekto sa napakaraming tao. Ang bahay kung saan nanirahan sina Christine at Stuart at kung saan nangyari ang trahedya ay giniba noong taong 2013. Noong Hulyo ng kaparehong taon, sinuportahan ng ama ni Tia, si Stephen Carter, ang isang inisyatiba para harangin ang ilang partikular na uri ng paghahanap at magbigay ng babala sa mga gumagamit kapag sinusubukan nilang ma-access ang mga bagay na hindi dapat makita online. Noong Nobyembre 2013, bilang bahagi ng tugon sa mga kaso ni Tia Sharp at April Jones, isang babae na kinuha ng isang di kilalang lalaki, binago ng mga search engine tulad ng Google at Bing ang kanilang mga algorithm upang pigilan ang paglabas ng mga resulta sa paghahanap na may kaugnayan sa mga imahe na hindi katanggap-tanggap kapag may kinalaman sa mga bata. Si Tia Sharp ay isang masigla, masayahin at kumpiyansang babae na lubos na nagtitiwala at iyon ay lubos na nasira sa pinakamasaklap na paraan.
Ang mga taong nagmahal at nakakilala sa kanya ay determinado na maaalala siya hindi dahil sa trahedyang kinasangkutan niya, kundi dahil sa liwanag at kasiyahang naibigay niya sa napakaraming tao.